Tinawag na kasinungalingan ng mga biktima ng pang-aabuso noong martial law ang pahayag ni Pangulong Duterte na hindi pa napatutunayang nakaw ang yaman ng pamilya Marcos. May news to go si Sandra Aguinaldo. Para kay Pangulong Duterte, hindi pa umano napatunayan na nakaw nga ang kayamanan ng pamilya Marcos. Until now, you have not proven anything except to sequester and sell. Hindi mo nga sigurado kung talagang kay Marcos ba yan. Sinabi niya ito bilang pagtatanggol sa kanyang desisyon na ipalibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani noong 2016. Pero umalma ang ilang biktima ng human rights violations noong martial law. Hinahalo niya yung kanyang pribadong pakiramdam, damdamin sa mga Marcoses. Gano'n na lang yung kanyang pagmamahal. Pag hinalo niya yun, doon sa kanyang tungkulin bilang presidente, dehado ang taong bayan. Talagang blatant na kasinungalingan eh. Alam niya naman na may desisyon sa Hawaii. Alam niya naman na mayroong batas tungkol sa indemnification and recognition of victims of human rights violations nung panahon ni Marcos. So what is he talking about? Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, hindi bababa sa 3 desisyon ng Korte Suprema ang nag-uutos na bawiin ng gobyerno ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Noong 2003, pumabor ang Korte Suprema sa gobyerno hinggil sa forfeiture ng mahigit $658 million na Swiss deposits. Noong 2012, ipinabawi rin ng Supreme Court ang $3.37 million na halaga ng kita at assets ng Arelma SA. Ang mga Marcos ang nasa likod ng pagbuo ng Arelma. Nitong 2017, kinatikan ng Korte Suprema ang pasya ng Sandigan Bayan na bahagi nga ng nakaw na yaman ng mga Marcos ang mga alahas na kabilang sa Malacanang collection na noong 1991 ay tinayang di bababa sa $110,000 hanggang $153,000 ang halaga. At nitong nakaraang taon lang, guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 5th Division kay dating First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng graft. Kaugnay sa pagkakaroon niya ng pinansyal na interes sa mga pribadong foundation sa Switzerland nung panahong siya ay Minister of Human Settlements at interim member ng Batasang Pambansa. Bukod dyan, naipanalo ng Marcos human rights victims ang civil case sa Hawaii kung saan iniutos ng korte na bayaran ang mga biktima mula sa mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Cannot be denied. Siyempre, yung mga advisor niya, hindi tama yung informasyon, ill-advise, misinform, or half-baked yung sinasabi sa kanya. Hindi totoo. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ipinagutos na ng Pangulo na palawigin pa ang pamamahagi ng kompensasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Maraming rason, kaya siguro that's why they thought of extending this para mailabas na yung pera na. Ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na naatasan ng batas na bawiin ang nakaw na yaman ng mga Marcos at kanilang mga crony, nag-ulat ngayon na nasa 172.66 billion pesos na ang kanilang na-recover mula noong 1986. Nito lamang daw 2018, nasa 1.73 billion pesos ang kanilang na-recover at kinita na na-turnover na sa National Treasury. Sandra Aguinaldo, GMA News.